5 bagay na hindi mo alam na makasalanan pala. Unang-una, ang panonood ng pornografiya. Marami sa atin ang hindi nakakapansin na masama talaga ang panonood ng pornografiya. Sa bawat pinanood natin yun, sa bawat may umuudyok sa'yo na panoorin mo yun, talagang nilalason yung isip mo na sasabihin sa'yo na panoorin mo yun, pero hindi mo alam na masama pala. Si Satan ay pasimuno niyan. Yung temptation niyan sa panonood niyan ang dapat yung iwasan. Kasi sobrang sama niyan. Sobrang sama pag ginawa mo yun. Nanonood ka niyan, masama yan. Kasi sino man tumingin sa babae na may pagnanasa ay kasalanan na si Diyos. Yan ang sabi ko sa inyo. Dahil tayo ay, sabi nga, kung yung mata mo ay masama, dukutin mo at itapon mo. Masama po yan. Ang panonood ng pornografiya, sabi ko sa inyo. Iwasan nyo at kalimutan nyo na yan. Pangalawa, ang masturbasyon. Ang masturbasyon ay bilang isang, dati dumaan din ako sa pagsubok niyan. Pero nalalagpasan ko yan sa tulong ng Panginoon. Kasi tayo mga tao ay yung katawan natin ay binili na ng ating Panginoon. Binili na ng ating Panginoon ang katawan natin. Mamuhay na tayo na may banal. Hindi yung mabuhay tayo na may kasalanan. Mabuhay na tayo na banal. Dahil ang ating katawan ay binigay ng Panginoon para maging banal. Hindi para maging baboy. Yun. Isipin nyo, baka sasabihin nyo, ay normal lang yan. Hindi natin isipin nyo normal. Tayo sa makabundong mga bagay. Isipin natin na tayo ay katawan natin ay binili na ng ating Panginoong Hesukristo. Naging glorify na tayo. Naging parang nalinis na tayo sa mga kasalanan. Banal na ang ating katawan. Kaya wag na natin gamitin sa masama. Next na natin ay ang paninigarilyo. Sabi ko sa iyo bilang dati, na ako sa mga tambay, naninigarilyo. Yung lang yan, ay masama ang sumusobra. Masama ang sumusobra. Sabi ko sa iyo, masama ang sobra sa paninigarilyo pa lang. Masamang bisyo na yan. Lahat ng bisyo ay masama. Sabi ko sa iyo, kung sasabihin mo, 1 stick lang naman per day. So, kahit isa-isa lang yan. Pag naipon yan, marami ng kasalanan yan. Sabi ko sa iyo, marami kasalanan na mangyayari sa iyo pag hindi mo binitawan ang paninigarilyo. Magkakasakit ka sa baga. Lahat na, sabi ko sa iyo, masisira pa pamilya niyo. Wala ka pang ipon, magastos ka pa. Magastos ka pa. Kaya sabi ko sa iyo, habang maaga, kalimutan mo na yung paninigarilyo. Next natin, ang pag-inom ng alak. Isa yan sa hindi lagi makalimutan ng iba kasi sabi nila, ang alak daw ay maganda daw sa katawan. Hindi nila alam yung alcohol na dumadaloy sa katawan natin galing sa pag-inom ng alak ay masama dahil lahat tayo ay magkakasakit sa liver. Yun, pag nasosobrahan sa alak. Alam ko, question nyo, sa Biblia may alak din. Pero, yung mga alak sa Biblia ay gamay lang ang alcohol. Pero dito, damo ka alcohol na ngayong panahon na to. Kaya dapat mahinto natin ang ating pag-a-addict sa pag-iinom. Kasi may masamang madudulot yan. Panghuli at last topic natin na kasalanan ay hindi paggalang sa mga magulang. Yan din bilang ako dati, hindi rin ako gumagalang sa magulang ko. Pero nandiyan sa 10 utos ng Panginoon, 5 sa utos ng Panginoon ay galangin mo ang iyong ama't ina. Nakasulat yan sa Bible. Kasi kung wala kang ama't ina, hindi ka mabubuhay dito sa mundong to. Hindi ka makakaroon ng buhay kung wala ang iyong ama't ina. Kasi ang ama't ina, yan yung pangalawa sa Diyos.
Yan yung dapat sundin, dapat mahalin, dapat alagaan ang magulang. Dahil iisa lang yan ang magulang dito sa mundo, wala nang iba pa. Magulang ay nag-iisa lang dito sa mundo. Sila ang gabay, sila ang daan patungo sa iyo para lumaki kang tama. Hanggang doon na lang at sana pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat. God bless.